binibintangan ng taong bayan na kasama ni BBM in session sa pagdodroga. Kaya nga, ikaw na mismo nagsasabi na hindi siya yon. Base sa pagkakilala mo. Anak ng toko ay ano. Kaya nga, lalabas pa, pinagtatakpan mo eh. Kaya nga, mali yung banat ninyo. Tapos, babanatan yung tatakutin yung taong bayan. Oh, yan. Lahat ng maglabas yan, imbestigahan. Lahat yan, ano? You are violating the Republic Act 8 na yan. Ano yun? Bakit hindi nyo na lang hayaan lumabas at bayaan nyo yung taong bayan na magsalita? Maglitawan yung mga forensic expert na yan. Kung sabihin nila kung AI generated, bakit hindi magsalita mismo si BBM at protektahan yung sarili niya? Allegedly, ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang... Tignan nyo ang tenga. Tignan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito eh. Sabi ko wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga ito ay of course aking I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue, no? Alright, no? Yes, kailangan nyo patunayan if that video ay kasinungalingan or totoo. Kung si BBM ba talaga yon or hindi. No? So, andyan na tayo. No, Abalos. Pero, may maganda pang kailangan gawin dyan, Abalos. Alam mo ano? Magpa-drug test si BBM. Di ba? Using buhok. Ganyan lang yan, Abalos, para kung gusto nyo mabura ang duda ng mga Pilipino, no, kay President BBM, tama yung gagawin nyo, imbestigahan nyo ang video, no, imbestigahan nyo kung totoo ba, imbestigahan nyo kung kasinungalingan ba, okay, ando na tayo. But, as the President of the Republic of the Philippines, deserve malaman ng mga Pilipino kung totoo ba talaga na gumagamit ng droga ang ating presidente. Para ano yan, di ba? Para masagot yan, mag-live drug test. Dapat ang ating presidente, and of course, dapat buhok ang gagamitin. Ganon dapat. Diba? And imagine mo habang nag-uusap si Abalos, andyan pa yung mga pulis. Diba? So, come on sa mga magigiting nating pulis. Ma'am, sir, you know exactly what to do. Diba? Okay, pwede natin sabihin yung nagpapakalat ng video na yan ay malisyoso kasi nga, 'di ba? Itiniming pa sa SONA, 'di ba? Gustong siraan ng pangulo. Okay, ando na tayo doon, no? Imbestigahan nyo, patunayan nyo, pag nagkamali sila, idemanda nyo, ipakulong nyo. But it's also karapatan nating mga Pilipino malaman ang totoo at malaman kung talagang nagdodroga ang ating presidente. Para masagot yan, kasi alam nyo mga Lods, kung hindi pa magpapa-drug test, uulit na lang yan, pabalik-balik. Kailangan patunayan. No? At hindi pwede yung secret na pa-drug test. Dapat kitang-kita, no? May mga witnesses. Kasi kung mapatunayan na negative sa paggamit ng droga si President BBM, tapos yan. Tapos yung issue na yan. DLG, di mo tinanong yung kung ano yung credibility mo sa tao. Eh, sinasama ka nga ng taong bayan na
magbebet kay BBM na hindi siya yun, eh wala, useless yun. Mga... di kasama ka rito sa pinagbibintyakan ng taong bayan na kasama ni BBM in session sa pagdodroga. Kaya nga, ikaw na mismo nang sasabi na hindi siya yun. Base sa pagkakilala mo, anak ng Coco ay ano. Eh kaya nga, lalabas pa, pinagtatakpan mo eh. Kaya nga, mali yung banat ninyo. Tapos, baba natin yung tatakutin ni taong bayan. Oh, yan. Lahat ng maglabas yan, imbestigahan. Lahat yan, ano? You're violating the Republic Act 88 na yan. Ano yun? Bakit hindi nyo na lang hayaan lumabas at hayaan yung taong bayan na magsalita? Maglitawan yung mga forensic expert na yan. Kung sabihin nila kung AI generated, bakit hindi magsalita mismo si BBM at protektahan yung sarili niya at kailangan pa ibang tao na may allegation na kasama ni BBM din na nagsisingot. Ikaw, Benar, kasama ka rin eh. Yun yung problema. Nagtatakipang kayo. At in so doing, lalo kayo nawawala ng kredibilidad, lalong na naiipit yung institusyon. Dinadamay niyo pa yung PNP. PNP naman, huwag kayong magsipsip. Nakakainis kayo pare-pares eh. Okay, so labanan ito ng mga deepfake, ano? Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So ito, tingnan natin. Mayroon tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede nyong gawin kahit kayo. So go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Dun sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So makikita nyo, wala siya, no deepfake detection. Sabi, wala talaga sin. So yan po yung video, yan ito. Yan, kung i-play natin, yan po yan. So dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay VP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin na scan nyo tayo, new scan. So pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin, ayan. So kung makikita ninyo, madidetect nyan yun, doon pa lang suspicious, yan, suspicious, ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, ayan, deepfake detected. Malinaw, suspicious. So ano yung niyan? Ayan ayan, so napakalinaw na suspicious siya. So anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila matanggap na si BBM talaga yan. O yan suspicious O ano na, talo na naman kayo. Okay, so labanan ito ng mga deepfake
Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deepfake daw. So sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So ito, tingnan natin. Meron tayong pang-detect dyan. Puntahan natin itong deepware. Pwede nyong gawin kahit kayo. So go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. So kahit punta tayo sa baba, sa details niya. Ayan, punta tayo sa details. Yung avatar niya, no deepfake. Yung sa deepware niya, no deepfake detection, 29%. So makikita nyo, wala siya, no deepfake detection. Sabi, wala talaga sin. So yan po yung video, yan ito. Ayan, kung i-play natin, yan po yan. So dinidetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay VP Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin scan new tayo, new scan. So pagka new scan, i-upload ulit yung video. Add natin. Ayan. So kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang suspicious. Suspicious. Yan, suspicious Ayan. Ayan, suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, sa details. Ayan. Deepfake detected. Malinaw. Suspicious. So, ano yung niyan? Ano yung ayan Ayan. So napakalinaw na suspicious siya. So anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila matanggap na si BBM talaga yan. Yan suspicious talo na naman kayo.